Sa previous episode, ang bida nating si Sakura ay isang binatang naghahanap palagi ng away para patunayan sa karamihan na siya ang pinakamagaling at pinakamatapang, subalit isang araw nakita niya ang isang babae na iniipit ng mga bully kaya't nang makita niya ito ay agad niyang ginulpi ang mga bully. Binalaan niya pa ito na tandaan ang kanyang hitsura at pangalan nang sa gayon ay maparating nila ito sa kanilang leader at harapin siya sa isang suntukan. Di naglaon ay nagkaroon ng kaguluhan sa lugar at isang grupo ng kalalakihan ang naghahasik ng kaguluhan sa lugar at dahil dito, agad na pumunta sila para pigilan ang mga ito. Binubugbog nila ang mga kalalakihan at nagawa nilang mapabagsak ang mga ito, di naglaon ay inatake ni Sakura ang leader nila at sinipa ito sa mukha. At sa pagpapatuloy, dapat lang silang mag-focus sa panunood ng susunod na laban at nagkaroon ng flashback si Togami sa madilim na bahagi ng kanyang buhay. Pero nawala ito nang tawagin siya para sa kanyang oras na lumaban at humarap siya kay Sakura na handang-handa na para sa laban. Ang mga miyembro ng Lion's Head ay mukhang mas excited para dito kaysa sa tatlong laban na napanood na nila, tumuntong na si Sakura sa entablado at binigyan siya ng mga kaibigan niya ng mga salita ng suporta. Pinapaalala ni Yumi kay Sakura na ang mga laban ay parang isang uri ng pag-uusap kaya't dapat niya itong i-enjoy. Ngunit hindi sigurado si Sakura kung sang-ayon siya sa definisyon ni Yumiya ng laban, gayunpaman ay hindi niya maitatanggi na may nararamdaman siya tuwing nakikipaglaban siya sa isang malakas na kalaban, ngunit hindi niya mahanap ang mga salita para ilarawan kung ano ito. Kaya't pansamantala niyang hindi na lang ito papansinin at mag-focus sa pagtalo kay Togami. Dahan-dahan siyang naglakad sa entablado at napansin niyang hindi mapakali si Sakura kaya sinimulan niya itong pagsabihan na hindi laging kailangan magmadali. Minsan maganda rin ang pagiging mabilis pero sa mga oras na tulad nito ay gusto ni Togami na dahan-dahan at i-enjoy ang laban. Pumasok sila sa kanilang mga combat stance at naghihintay kung sino ang unang kikilos. Si Sakura ang unang umatake ng isang overhand punch ngunit kinontra ito ni Togami at itinulak siya pababa at bago pa man matapos ang knockout, nagamit ni Sakura ang kanyang paa para makawala. Habang pinapanood ito ni Hiragi, naisip niya kung paano niya natutunan na si Sakura ay isang mahusay na fighter na kayang harapin kahit sino sa nakalipas na 3 araw. Ngunit si Togami ay hindi lang basta isang random na fighter at siya ang pangalawang pinuno ng isang grupo na nagpapahalaga sa lakas higit sa lahat, kaya't nasa ibang antas siya. Tinukso ni Sakura si Togami sa bilis ng kanyang paggalaw sa kabila ng sinasabi nitong magdahan-dahan, ngunit nagulat siya na iniisip ni Sakura na mabilis ito kaya't kaya pa niyang bumilis. Ngunit nagtatagal siya upang mas matagal ang laban nila ni Sakura. Handa si Sakura sa hamon at sinabi kay Togami na ibigay ang lahat ng makakaya niya kaya't nag-charge si Togami at sinubukan na i-grapple si Sakura, ngunit nakontra ito at sa ngayon ang tanging nagagawa ni Sakura ay tumakbo at umiwas dahil sa mas lumalamang na si Togami sa bilis. Nagsisimulang mag-alala si Neri para sa kaligtasan ni Sakura dahil hirap na hirap siya sa pakikipagsabayan kay Togami. Pero inaasahan na ito ni Yumiya dahil matagal nang nasa tuktok ng Lion's Head si Togami at walang sino man ang nagtatagumpay sa pag-agaw sa kanyang pangalawang pwesto. Ibig sabihin nito si Togami ay nasa ibang antas, ngunit tiwala pa rin si Yumiya na makakahanap ng paraan si Sakura para manalo. Mabilis man si Togami pero dahan-dahan nang nasasanay si Sakura sa kanyang bilis hanggang sa wakas ay naiwasan niya ito at nakapagbigay ng isang sipa sa likod ng ulo ni Togami. Subalit hindi ito nagpatigil dahil tumayo agad si Togami at pinuri si Sakura dahil sa wakas ay nakakasabay na siya, pagkatapos ay hinawakan niya ang binti ni Sakura at ibinagsak siya sa sahig na halos masipa siya ni Togami gamit ang mga sapatos na kahoy, ngunit gamulong palayo si Sakura bago siya masaktan. Nagbigay ng ilang sandali si Togami para sabihing naiinis siya sa paraan ng pagsasalita ni Sakura. Sinubukan uli nito na masipa siya subalit sinubukan ni Sakura na kontrahin ito sa paghawak sa mga binti ni Togami, ngunit kinontra niya ito at ibinagsak ang mukha ni Sakura sa lupa. Ang mga miyembro ng Lion's Head ay naging baliw sa pagkakapanalo ng kanilang leader laban kay Sakura, at nang magpatuloy sa laban si Togami ay natagpuan niyang walang malay na si Sakura, kaya't medyo nadismaya siya at tinawag niyang walang kwenta si Sakura dahil sa pagiging self-righteous nito kahit wala naman siyang lakas para suportahan iyon. Sinabi niya na marahil ay may kumpiyansa lang si Sakura dahil napapaligiran siya ng malalakas na tao subalit kapag mag-isa na siya, wala siyang magawa at nagising si Sakura dahil hindi na niya matiis ang pananalita ni Togami at habang sinusuntok niya ito ay madali lang itong naiwasan.
Pero hindi iyon ang pangunahing atake ni Sakura dahil sa hinawakan niya ang braso ni Togami at iniikot ito para makawala. Nang makabalik siya sa kanyang mga paa ay muli siyang sumugod dito at sa pagkakataong ito, mabilis na niyang nasuntok si Togami ng doble sa mukha. Inamin niya na maaaring napapaligiran siya ng magagaling na tao ngayon, ngunit iniisip ni Togami na nakarating lang si Sakura sa ganitong punto dahil nagtatago siya sa grupo ng mga kaibigan habang siya naman ay tinatakwil at inaapi buong buhay niya. Iniisip ni Sakura na walang paraan para talunin siya ni Togami. Muli siyang umatake at ngayon ay hirap na hirap si Togami na sumabay sa kanya. Walang makapaniwala kung gaano kabilis gumaling si Sakura sa ganitong kaikling panahon para magawa niyang malagpasan si Togami pabalik, at patuloy na binibigyan ni Sakura ng presyon si Togami. Sumigaw si Sakura na kapag nanalo siya sa laban na ito, kailangan aminin ni Togami na ang pilosopiya ng Lion's Head na ang lakas lang ang mahalaga, ay isa lamang kalokohan at sinipa ni Sakura si Togami sa mukha at napaatras ito. Pero ang huling pahayag ni Sakura tungkol sa pilosopiya ng Lion's Head na kalokohan ay labis na ikinagalit ni Togami, kaya't bumawi siya at itinayo ang sarili at sinipa ng malakas si Sakura sa dibdib na parang inalis ang kaluluwa nito. Humihingal sa lupa si Sakura habang papalapit si Togami at sinabing wala siyang alam tungkol sa Lion's Head. Ang kanilang pilosopiya ay nandyan para maghangad ang lahat ng bagong antas ng lakas, samantalang si Sakura ay nandyan lang para maglaro ng hero at ibinagsak ni Togami ang mukha ni Sakura sa sahig at mukhang hindi na siya makakabangon. Kaya't nagsimula ng mag-cheer ang mga miyembro ng Lion's Head para sa kanilang kapitan at lubos na nag-aalala si Yumiya para sa kaligtasan ni Sakura, pero hindi naniniwala si Su na talo na si Sakura at itinaas niya ang kanyang ulo mula sa sahig at sinabi kay Togami na maaaring maganda ang tunog ng kanyang pilosopiya kapag sinasabi niya ito, pero sa praktikal na paraan ay wala itong may dudulot kundi ang pambubuli sa isa't isa ng walang dahilan. Ayaw na ni Togami makinig sa sigaw ni Sakura kaya itinaas niya ang kanyang paa para tiyaking mapapabagsak niya ito sa susunod na pagtapak, pero patuloy si Sakura na nagsasalita tungkol sa kawalan ng dangal sa pagbugbog sa mga taong natalo na o sa paghabol sa mga estudyante para bugbugin. Bumagsak ang paa ni Togami, pero hindi niya tinamaan si Sakura dahil may napagtanto siya na wala siyang ideya tungkol sa nangyari noong araw na iyon, pero nagkaroon na siya ng sense dahil alam niyang hindi magpapasimula ng gulo si Firen ng walang dahilan. Lumabas siya ng entablado para kumprontahin ang dalawang naroon noong araw ng insidente at tinanong sila kung ano ang eksaktong ginawa nila bago siya dumating. Inamin nila na nakita nila ang mga estudyante pero sinubukan nilang ipasa ang pambubuli bilang isang laro lang na nilalaro nila. Ngunit hindi tanga si Togami at sinimulan niyang bugbugin ang dalawa para sa pagdungis sa pangalan ng Lion's Head sa kanilang kalokohan. Tinanggal niya ang kanilang mga jacket bilang pahayag na hindi na sila malugod na tinatanggap dito. Pero gusto ni Tomiyama na tapusin niya ang kanyang laban kay Sakura at iwanan ang pagdidisiplina para sa huli. Tahimik si Togami pero ginawa niya ang gusto ni Tomiyama at bumalik sa entablado kung saan sa wakas nakatayo na si Sakura. Humingi siya ng paumanhin sa paghihintay kay Togami at handa na siyang ipagpatuloy ang laban. May flashback tayo sa isang partikular na gabi ng piyesta kung saan na-corner si Togami sa isang madilim na eskinita ng apat na miyembro ng Lion's Head, bagaman sila ang natatalo dahil mas mataas ang antas ni Togami sa kanila. Matapos silang mapabagsak nakita niya na mas marami pa sa kanila ang paparating kaya't kakailanganin niyang patumbahin din ang mga ito. Pero bago niya maipadala ang mas marami pa sa kanila sa ospital, dumating si Tomiyama at humanga sa lakas ni Togami. Habang binaliwala ang mga katawan ng kanyang mga bumagsak na kasama, inanyayahan niya si Togami na sumali sa Lion's Head at noong panahong iyon kahit bago pa lang si Tomiyama sa grupo subalit alam niya at sigurado siyang bagay si Togami sa grupo nila. Hindi pa rin maintindihan ni Togami kung bakit siya inanyayahan ni Tomiyama matapos niyang bugbugin ang maraming miyembro nito, pero hindi binigyan ni Tomiyama ng oras si Togami na mag-isip at dinala siya papunta sa base ng Lion's Head. Sa kalaunan ay sumali si Togami at dahan-dahan na natutunan niyang mahalin ang grupo ng Lion's Head at ito ay dahil kay Tomiyama. Isang araw habang walang partikular na nangyayari, nainip si Tomiyama at hinanap si Togami para tanungin kung alam ba niya kung ano ang ibig sabihin ng paniniwala sa lahat ng bagay tungkol sa lakas. Alam na ni Togami ang lahat tungkol dito dahil nabanggit na ito sa unang araw pa lang,
sumali si Togami sa Lion's Head ngunit hindi ito nagpapigil kay Tomiyama na pag-usapan ulit ito at naniniwala siyang ibig sabihin nito ay hindi sumusuko sa kahit sino at gumawa ng pangako na ipahayag ang sarili, kaya't ang lakas ay nagbibigay ng kalayaan. Makalipas ang ilang sandali, nag-uusap ang ilan sa mga matatandang miyembro ng Lion's Head tungkol sa kung gaano kagaling ang mga bagong recruit. Kamakailan lang ay sinalakay ni Togami at Tomiyama ang base ng isang karibal na gang ng mag-isa at tuluyang winasak ang lahat doon. Matapos iyon ay bumalik sila sa grupo at mukhang ang tanging dahilan ng kanilang pag-atake sa karibal na gang ay para bumawi sa ginawa nila kay Kuma. Hindi makapaniwala ang iba na ginawa nila ito ng mag-isa subalit hindi umatras si Tomiyama sa ganitong hamon dahil nais niyang maging pinakamagaling na tao sa mundo. Ipinaliwanag ni Togami na naniniwala si Tomiyama na ang lakas ang paraan para maging malaya, kaya't sinusubukan niyang maging malaya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng napakalakas na kapangyarihan. Sinabi niya na siya at si Togami ay nasa karera upang malaman kung sino ang magiging pinakamalaya na tao at inaanyayahan ang lahat na sumali sa kanilang paghahanap para sa tunay na kalayaan. Hindi kailanman magaling si Togami sa pamumuno sa mga tao subalit nang kasama niya si Tomiyama, nararamdaman niyang kabilang siya sa grupo at talagang nag-enjoy siya. Inisip niya na kung si Tomiyama ang maging leader, magiging mas mahusay ang buong grupo ngunit nagkamali siya at nang maging leader si Tomiyama at makamit ang kanyang layunin na maging pinakamalakas at sa gayon ang pinakamalaya na tao, napagtanto niyang mag-isa siya sa tuktok. Kaya't nais niyang masanay ang buong grupo na maging kasing lakas niya upang magkaroon siya ng mga kapantay sa paligid niya. Nabigla si Togami sa biglaang pahayag, ngunit inisip niyang nais lamang ni Tomiyama na masanay ang lahat na maging kasing lakas nila kaya't hindi ito masamang ideya. Gayunpaman nang tumakbo ang ilang miyembro upang sabihing isa sa kanilang mga kasama ay sinaktan, ang unang reaksyon ni Togami ay maghanda upang bumawi subalit kumuha ng ibang ruta si Tomiyama at inatake ang kasamahan nilang nasaktan. Sinabi ni Tomiyama na ginawa niya ito dahil ang nasaktan na kasama ay mahina at ang mahina ay hindi nararapat na maging kabahagi ng Lion's Head. Pagkatapos ay humarap si Tomiyama kay Togami para sa pag-aproba, dito napagtanto ni Togami na hindi niya dapat ginawa si Tomiyama na leader. Sinubukan niyang ipaliwanag na ang panukala ni Tomiyama ay hindi magpapalakas sa kanilang grupo, pero hindi nakikinig si Tomiyama at siya na ngayon ang leader kaya't siya ang gumagawa ng mga patakaran. At kung hindi matanggap ni Togami ang kanyang mga patakaran ay malaya siyang umalis sa Lion's Head. Napagtanto ni Togami na hindi na mababago ang isip ni Tomiyama, pero hinahangaan pa rin niya ito kaya't naglagay siya ng isang kondisyon na sasabihin niya ang iniisip ni Tomiyama at siya na ang kukuha ng mga jacket mula sa mga taong gustong paalisin ni Tomiyama. Hiningi niya na patuloy na ngumiti si Tomiyama tulad ng dati dahil hindi niya kayang makita ang kanyang iniidolo na maging isang diktador. Pinili ni Togami na sirain ang kanyang sariling imahe para mapanatili si Tomiyama at umaasang babalik ito sa kanyang katinoan balang araw. Bumalik tayo sa kasalukuyan at patuloy pa rin ang laban ni Togami at Sakura. Bagaman nananalo si Sakura ay napapansin niyang hindi na ibinibigay ni Togami ang lahat sa laban na ito at ayaw aminin ni Togami. Pero alam niyang nawalan na siya ng motibasyon upang magpatuloy at iniisip niya kung ano pa ba ang kanyang sinusubukan na makamit. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.